chapter 2, verse 41 to 46. Luke chapter 2, verse 41 to 47. Ang atong title karon, no, unsaon pagpangita sa mga butang nga nawala sa atong kinabuhi. No, unsaon pagpangita sa mga butang nga nawala sa atong kinabuhi. Sa atong kinabuhing Kristohanon, dunay mga butang nga atong gipangita nga wa na to makiti. Usay we lose our joy in serving God, right? Amen? Sometimes when igsoon ko sa Ginoo, you lose your good relationship to your husband, to your wife, to your children. O dunay mga butang nga imong gipangita nga sa una nakita nimo ang mga panalangin sa Ginoo nga nag-abot sa imong kinabuhi. O ganing takna sa kagabion kon, I'm praying that God will bless your heart. Manindog ta palihog. I'm going to read these all verses and please read it silently. In Luke chapter 2 verse number 41, now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. And when they had fulfilled the days, as they returned the child, Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. But when they supposing him to have been in the company, went days' journey, and they sought him among their king's folk and acquaintance. And when they found him not, they turned back again to Jerusalem, seeking him. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard him were astonished at his understanding and answers. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for answering our prayers. Thank you, Lord, sa mga tao nga dinhi sa church. Kaya mo silang gigamit, Ginoo. Bisag wala ko dinhi, ang imong pulong nawali. Thank you, Lord, sa mga leaders, to my assistant pastors, my staff, and all the members of God are working together. Aron na imong ngalan mabayaw o gining buluhaton mapadayon, Ginoo. Salamat sa Lord sa very successful nga operation nako. Salamat, Lord, sa imong grasya, sa imong kaloy. Without your grace, O God, wala gid kami mahimo sa among kinabuhi. Salamat, Ginoo, nga ikaw sa ka-Diyos nga maluloyon nga Diyos. Lord, I pray that you will bless this your word of God. Nga among isgutan karon, Lord, help me. Help me to deliver the message, O Lord. Ito na akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Now, saan na ito pagpangita sa mga butang na nawala sa atong kinabuhi? Sometimes sa atong kinabuhing Kristohanon, we enjoy serving God. Amen? Sometimes kung makita nga grabe gyud kaduol ang Ginoo. Isang gamay na ito nga prayer, pangayo sa Ginoo, atong nakita din ang tubag sa atong ipangayo sa Ginoo. But along the way, sometimes, we feel nga murag nawala na ang mga butang sa una nga anaa sa atong kinabuhi as a Christian, as a believers. Sometimes we lose our joy reading the Word of God. Sometimes, murag routine na lang ang anin na ito pag-anin sa simbahan. Dili na tayo excited maminaw sa pulong sa Ginoo. But Christian, kung saan na ito, nga ito ning ma-recover, ato ning mabalik sa atong kinabuhi. Now, ang story diri, ang parents ni Jesus Christ, si Joseph and Mary in the flesh, milakaw sila nga wala nila madala si Jesus Christ pagbalik nila gikan sa Jerusalem. Now, Jesus Christ was lost. Nagtuo sila nga kuyog nila si Jesus Christ. Tungod sa kadaghan sa mga bata, siguro ilang silingan o mga acquaintance nila, naglakaw sila pauli dito sa ilang lungsod. But along the ways, it may ingingon diri days. Ilan na bantayan nga wala day si Jesus Christ. And they came back to Jerusalem. And they found Jesus Christ in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. And all that heard them were astonished
Natingala sila, unsa ni nga klase nga bata. No, ang iyang mga tubag, ang iyang mga pagtudlo. O dito nakaplaga ni Mary ang ni Joseph, si Jesus Christ. Now Jesus Christ was lost, wala sila kabantay, nga wala di ay makuyog nila si Jesus Christ. Usahay si Jesus Christ, wala maguban sa atong kinabuhi. You know why? Because wala na ato giuna ang leading sa Ginoo. Wala na to nagiuna ang Diyos sa atong kinabuhi. Usahay, busy ta kayo sa atong negosyo, sa atong pagtrabaho, sa atong pag-eskwela, and Jesus wants not with us. Jesus Christ wala na sa atong taliwala. Maigsoon ko sa Ginoo, ayaw mo kalimot tanang butang nga atong gikinahanglan. Atong nang madawat through the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kita nga Kristohanon, anak na sa Diyos. O ang Diyos mao'y nagbuot sa atong kinabuhi. O wala ang Ginoo sa atong kinabuhi, wa tay mahimong anuman ang yawa, ang hari ning kalibutana, ang Diyos dining kalibutana, nagkontrolar sa mga tao atong kaaway, and we cannot defeat them by our flesh. Only by the power of God, ang Kristohano na magpalayo sa Diyos, ang Diyos siya nang ibilin sa kinabuhi, and og mapadayon siya sa iyang mga pamaagi, sa iyang mga pagunahon mahimo siyang makaluluoy nga Kristohano. Because Satan is our enemy. He wants to destroy our family, our businesses, our life, our children. Now, usahay, bisita kayo. Wala na nato gibutang si Jesus Christ nga sentro sa atong ginabuhi. Now Jesus Christ said, "For without me ye can do nothing." Amen? Kung wala ang Diyos, wala tayo mahimo. We are different from unbelievers. Siguro ang imong silingan, nakita nimo di siya mo simba, di siya basag-basag Bible, siya okay raman. Yes, nga naman. Dili sila anak sa Diyos. Di nila kaaway ang yawa kita. Ang yawa atong kaaway ug nagtinguha siya sa paguba sa atong kinabuhi. Gusto niya nga wala tay testimonyo ngadto sa uman. Sa unsa man nga paagi nga si Kristo wala na, dili na siya magkuyog ug di na siya magpanalangin sa atong kinabuhi. Kung wala na nimo giuna ang Dios sa imong kinabuhi. Kristohanon, doon ay mga butang nga nawa sa imong kinabuhi ka, Pastor, di ba ang Bible, He promises to bless us? Yes. God will bless us spiritually and materially. Gusto sa Diyos nga magamit na niya pagsuporta sa mga missionaries. How God can usaon na ito nga mahimutang blessing to others if you're not blessed by God. O my son, kung sige, we need God sa atong negosyo. We need God sa atong trabaho, sa atong pag-eskwela. Now the Bible says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you." What things you need? You need wisdom. You need joy, good life, a blessed life. You need God. Unaha ang Diyos sa imong kinabuhi. Una ang Diyos sa tanang butang sa imong kinabuhi. Number 1, si Abraham o si Job, wala ang Diyos sa ilang kinabuhi. I wonder why Abraham and Job followed God. Kung ano ka, kini mga tawhana, kung nakita na to si Abraham, sa iyang panahon, unsa siya kagrabe nga nagsunod sa Diyos. Usay magunaw ko, maybe in this time, kung ako ni napariya ni Abraham, I cannot be obedient like Abraham, like Job. But thanks God, ang ilang kinabuhi at nahimo na itong blessing karon because they follow the Lord. Now, number 1, because they serve God faithfully. They followed God. They make God first priorities in their lives. Ang Diyos mo'y una sa tanan sa ilang kinabuhi. How about you today? What is your priorities in life? Nga pastor, na kinahanglan ko ani mga butanga. Bahala na guay Ginoo basta maako ni mga butanga. You are wrong. God is everything. They serve God kay dunay sila'y
nahibaluan nga wala nato mahilbaloi. You know, Abraham and Job, there's something na nila nga baby wala nato karon. And that's the reason why nganong dali ra ta mo palayo sa Ginoo. Salamat ko sa mga Kristiyanon. Ini sa atong church na mga Kristiyanon nga ilang kalipay mo ang pag-alagad sa Diyos. Now how about Abraham? May ato siya sa lugar nga wala siya masayod. Because God commanded him. Tiyan mo na, mato ka sa lugar nga wa ka kabalo. Unsa nang lugar? Yun na Ginoo. Abraham, pahawa diya sa imong lugar. Get out from your country. Sa Lord, amang kumadto. Wa sa sultihi sa Ginoo. But nigawas siya. Maybe ang iyang mga silingan, ang iyang mga igsoon niyon, Abraham, nabuang ka na. Mulakaw ka diri. This place is the best place. Pinakamaayo ang lugar ni Abraham, pinakamaayo nga lugar sa iyang panahon. There is protection. There is abundance. Wa malipay ang Ginoo because that place, grabe ang mga kasalanan sa mga tao. Gusto sa Diyos nga si Abraham mo palain siya. Pagpuyo siya nga matarong kuyog ang Diyos. And Abraham obeyed God. Basta ang lisura, no? Biyaan mo ang imong kalubian. Biyaan mo tanan, imong mga amigo, ang imong balay nga nindot kayo because of God's command. Grabe ang pagtuo ni Abraham. And number 2, gihatag niya si Isaac. Kung nagtrabaho mo o nagnegosyo mo, pero you are not giving your tithes, wala diha ang Diyos sa imong kinabuhi. God, He will not follow you. Ang panalangin sa Diyos, dili siya mukuyog kanato. Ang Diyos, dili siya muuban kanato. But why they have such faith to God like that? Can you imagine? Tigulang ni si Abraham. O sa kaanak niya, yan ang anak sa gawas, yan ang gipalakaw. And now, doon na siya usarang kaanak, is only begotten son, si Isaac. And God, He tried Abraham. Every year si Abraham, mato siya sa bukid og yang maghalad siya dito og burnt offering. O sa kakarnero, lamb without blemish. It is the picture of the Lord Jesus Christ. But this year, God said, Abraham, I want you nga ang imong i-offer nako your only son, Isaac. Nakakita ko salida na si Abraham sa diyang ginangayo ang Diyos kang Isaac nga iyang i-offer as a burnt offering. Nagbagutbot si Abraham. Wala to na makita sa Bible nga nagbagutbot si Abraham. He obeyed God. Now, maigsoon ko sa Ginoo. Ang pinakadako na kong treasure is my children. Duha ra ganina akong anak. Musugot ko, mawala tanan akong kabtangan para di lang kuhaw ng akong anak. Aba natong makita si Abraham. His only son. Gusto kuhaon si Ginoo. And he's able to give it. I don't know, my son ko sa Ginoo, niyo bang nakita unsa kadako ang gugma ni Abraham sa Diyos? Because you know, in the heart of Abraham, God is everything for him. Amen? Si Abraham nagtuo siya, kung ako ning ihatag si Isaac, buhion ni sa Ginoo. Nagtuo siya, kung kuhaon akong i-offer si Isaac sa Diyos, God will raise him from the dead. Kuhaon siya, ibalik siya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Apan kung di na ko siya ihatag, ang Diyos makakuha niya sa kinabuhi ni Isaac sa daghang mga pamaagi. Right? Amen? Inaotunta nga nakita ninyo nga kung ang Diyos na ganing mulihok sa atong kinabuhi, bisa pa ato pang pugnan ang atong tithes, kuhaon gyapon na sa Ginoo. But why they have such faith to God? Because Abraham knew that God is everything.
God is the source of wisdom, peace, joy, wealth, and even good life. Young people, if you want to have a good life, obey God. Follow the Bible. Honor your parents. Igugma ang Diyos. Unaha ang Diyos. Ipakita sa Diyos na you love Him. Dili kay gimong da ka sa simbahan, sikag simba, kawa pa kay trabaho. Pag na kay trabaho, daga na kagkwarta, na. Backslide na. And that's the problem of our some young people. Wala nila gibutang ang Diyos sa ilang kinabuhi that God is everything. Ngano nga usahay dili ta mo simba? Unahon nato ang trabaho, negosyo, kay ang Diyos dili labaw sa tanan sa atong kinabuhi. Himuon nato ang Diyos nga mo'y pinakadako sa atong kinabuhi. Amen? How blessed you are, young people, that you have a church. Na doon ay mga tao nga nagtindog din nagwali sa pulong sa Ginoo. Nga higugmaan ninyo ang Diyos, ilha siya, kay siya mo'y unaha siya. Kay ang Diyos is everything. Siya mo'y tanan nimong gikinahanglan naa sa Diyos. How about Job? Job is willing siya magantos basta kuyog lang niya ang Diyos. Si Job mingon siya, Lord, kung malipay ka sa akong kasakit, pagahi ako. Grabe. Kita gamay lang ang problema, magbagot-bot na sa Ginoo. Nawala lang manok, namatay lang ang baboy. Nawala lang ang sweldo. Grabe yun. Magmahay na ta sa Ginoo. Ba't ito nakita maiksuhon ko si Job? Ingon si Job chapter 6 verse number 9 to 10. Even that it would please God to destroy me, that He would loose His hand and cut me off. Then should I have comfort. Yeah, I would harden myself in sorrow. Let Him not spare, for I have not canceled the word of the Holy One. That's a great words of Job. Ngayon sa kung malipay ang Diyos nga magantos ko, nga iya ko nga pagaputlon. Ngayon siya, then should I have comfort? Yeah, I would harden myself in sorrow. Dapat akong pagahion ang akong kinabuhi. Nga tungod kay gusto niya ang iyang gisadmitar, ang iyang tanan diha sa Ginoo. Kita gamay nga problema, usahay mag-complain ta. Apa maigsoon ko sa Ginoo, the book of Job, sometimes wingon ta, the book of Job is the book of trials. Ang ba mga Kristohanon siya, I don't want to read the book of Job. Kaya basig sulayan ko sa Ginoo, but I will tell you this, the book of Job is the book of blessing. Amen. There is blessing in trials when you are serving God. I don't know, sa kinabuhi karon, maybe your parents, mong mga amigo, gilagayagaan ka, kaya nag-faithful ka sa diya sa Ginoo. But I will tell you this, ang Diyos doon sa blessing, nga giandam sa imong kinabuhi. Like Job, the later days of Job, there is a great, great blessing. Ngano nga si Job doon sa faithfulness nga grabe kayo, bisan grabe nga mga pagsulay, malipayon siya, ngayon yung gidawat, kaya gusto niya malipay ang Diyos sa iyang kinabuhi. Kaya doon na siya ay nakita nga wala nato makita. Doon na siya ay nakitaan sa Diyos. Nga dapat usad atong makitaan, atong mahibawan, nga ang Diyos maoy tubag sa tanan sa kinabuhi nato. God is the answer of everything. What you need comfort, you need money. Sa pastor, gusto ko og kalipay naa sa Ginoo. Ang Diyos ray makahatag niya na. Ang kalibutan mo hatag sila og kalipay nga mabuo nga panahon, pero dako nga kasakit. Pero ang Diyos dili sa
ingon niya na muhatag na siya tinuod nga kalipay, bisan taliwala sa mga pagsulay, deep in your heart, you have peace, you have joy when you are following the Lord. Mga Kristohanon, salamat sa inyong pagpadayon sa pagsimba. Salamat bisan sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, doon na tayo comfort. Yanin ta sa balay tigumanan, nagpadayon ta sa atong pagsimba, pagtawag sa Ginoo. Now, number 2, unsaon natong atong makita ang mga butang nga wala sa atong kinabuhi. I don't know sa inyong kinabuhi, what is your priorities? What is your dreams in life, young people? What is your dream in life? To have a beautiful, a handsome husband, tall, dark, and never mind. Now, what is your dream in life? O sa may imong ipangita sa imong kinabuhi? Treasure, fame, money, joy. Pag-unsa man daghang kag kwarta kung miserable ka. Ang uban ang ilang kalipay, dunay kalipay nga gihatag sa yawa. Gamay nga kalipay. Pero grabe nga kasub-anan paghuman sa gabay nga kalipay. Mauna ang sala. Ang sala mo resulta sa makauuwaw nga kinabuhi. O ang tao, ang Kristohanon, bright siya. Tanaw niya ang sangputanan sa sala. It caused many sorrows. O grabe nga kasub-anan sa imong kinabuhi ug kaulawan ang usa ka gamay nga kalipay na imong mga tagamtaman. So, Christian, young people, run away sa sala. Palayo sa sala. Pero ang Diyos makahatag siya og tinuod nga katagbawan, satisfaction, tinuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Na number 2, unsaon nato nga atong makita ang mga butang nga nawala sa atong kinabuhi. Unsaon nato nga atong makaplagan ng Diyos sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa tanan atong gihimo, atong makita ang Diyos. In Luke 15:8. Luke 15:8. Either what a woman having 10 pieces of silver, if she lose 1 piece, let's say napulo 10 pieces of silver, and she lose 1 piece, nawala ang usa, that, unsa yang buhaton, that not light a candle, una magpasiga siya suga, and sweep the house, and seek diligently, till she find it. Ang Biblia nagtulo nato, unsaon nato nga mangita, nato nga pagpangita kung dunay nawala nato. Number 1, light a candle. Read the Word of God. Again, kay ang pulong sa Diyos, kahayag ni sa atong dalan, kahayag ni sa atong tiil. Amen? The Word of God is our light. In Psalm 119, verse 105, the Word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang atong kinabuhi, di na to makita, wa ta kabalo, wa ta padulong. But if you have the light, makita nimo unsay padulngan nimo, anang imong gitumban, unsa na siya. We need the light. Ay nga pastor, nangita ko ang Diyos mo bless sa akong negosyo. Gusto ko ang Ginoo mo bless mo bubo siya sa akong trabaho, sa akong kinabuhi, sa akong panimalay. Light a candle. Read the Word of God. Dapat na kay kahayag nga makita nimo, dili ko diri kay lapok ni diri ko sa pikas. Awa mga Kristohanon, we disregard the Word of God. We don't follow the Word of God. We need the Word of God. If you want to be a successful businessman, read the Bible. Obey the Word of God. Young people, if you want to have a good life, read the Bible. Read and read. Memorize some verses. Live in a holy life because ang pagpuyo diya sa pagkabalaan naa sa Biblia.
And number 2. And what the Bible says, light a candle and sweep the house. It means clean the house. Panilhig ka ba? Di ba ang purpose sa pagpanilhig? Panglimpyo? So kung nawala kuno doon nawala nimo ang imong buhaton, magpasiga kag suga. Meaning imong tanawon ang pulong sa Ginoo. Just review, read it. Search the scripture. Then after that, you need to clean the house. Nawala imong sinsilyo, pasigag suga unya, ganiro nimo gyud, dili ka magsugod sa imong balay. Silhigon ni every inch tan-aw nimo aron makita nimo ang butang nga nawala sa imong kinabuhi. I don't know sa mga butang nga nawala nimo. Kapastor, sa una bago pa kong labo man naluwas, grabe ang kalipay sa kong pag-alagad sa Ginoo. I'm excited listening the preaching of the Word of God. Doon ako desire nga mangabig kong kalag. Nakita na ko ang Diyos nag-bless sa nagampo ko, nagtubag siya. Pero karon muragwa na ako makita ang Diyos sa akong kinabuhi. Ang Diyos wa siya mawala. It is in the right place. Ikaw ra ang nakalimot sa Diyos. Clean the house. Sweep the house. Clean your house. Unsay mo nabasa sa Biblia, obey the Word of God. Ako gani kung mag-basketball ko, moingon gyud ko, silhigin ninyo kay daghang abog. Ikanahan mo ana mo hawid sa bula hugaw. No? Lain ka na matulog ka, na daghang hugaw diya. Di ka ganahan sa palimpiyuhan sa. Maigsoon ko sa Ginoo. If you clean the house, clean your body. Clean yourself. Sometimes mahugawan ta along the way sa atong pagkakristohano. Siguro doon mga butang nga imong gihimo. Nga wa na nimo giunahuna, kabubuton ka na sa Ginoo. Limpyuhin na, kuhaan na, ug makita nimo pag-usab ang trabaho sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maybe your heart is not clean, full of pride. Dili na kamutawd sa imong ginikanan. Maybe ang imong mga pangatanawon sa internet, mga hugaw na mga butang. Maybe doon na kay gihimo, doon na kay kugi na kamo, doon na kay a serious problem sa imong kasing-kasing. Now, Christian, clean the house. Then mo makita ng Diyos, mubalik siya na mag-auban nimo. Kung nangita ka sa Diyos nga mukuyog sa imong kinabuhi, light a candle and sweep the house. Kung imong ipangita ang panalangin sa Diyos, abundant life, joy, prosperity, light a candle and sweep the house. Og pangitaa siya. Nagtinguha ka nga ang Diyos mukuyog sa imong kaminyoon. Yang dahil sa atong church, grabe yun. Blessing kay sige tagkasal. Mas tindot nang magminyo sila mga Kristohanon. Amen? Wala to ni sila didi maguyab-uyab. Kay gusto nato ang minyoan nila Kristohanon, pero paminaw mo, young people, ayaw mo paguyab-uyab kung di pa mo ready magminyo. Pagunsaman mo, aron makasala mo? Ha? Unya, pagpaampo mo. You want blessing sa inyong panimalay? Dapat pagsugod la, pastor, iampo ko pastor, kay manguyab ko. Uy, makabalo si pastor. Nag-set, nag-schedule, maminyo, magkasal. Unya, ini kagubot, budaga na pod. Pastor, iampo mi kay problema. Pagpaampo daan. Dilibot pasabot, kung baptist na siya, kabubuto na nas Ginoo. Ako di ko magbuot. Kung kinsay minyuan ninyo, basta Kristohanon. Ako mo advise lang ko, kay ka ng pastor, di man na magbuot mo, advise naman na. Diba? Ika na pong advice, pwede po na masayop. Muna,
a multitude of counselor, there is safety. Multitude. No? Pero mahadlo ko usahay. Nag-uyab ya si Kuan. Unya, kanira bang ako nag-ampog yun ko, maguyab-uyab gay mo, kamo mga ginikanan ha, maguyab-uyab gani mga anak, kung magbulag na siya, dili kamo mag-away ha. May epektuhan ng simbahan. Muna ako yung kakuyawan. You need prayers. Kung dili madayon ang kaminyoon, dili na kabubuton sa Ginoo. Amen? Di ta magbuot sa Ginoo. Now, dapat ibutang nato sa itong unahuna na ang Diyos mo'y labaw sa tanan. He knows everything. No? And then, dunay high school student, sige lang panguyab, badlungon, digin mo to, awa yun, guba yun ang kinabuhi. So young people, this is very important. You need prayers. Amen? Ayaw dayog decide. Ayaw padala dayon sa imong gibati. Kay kung pagbati ang inyong basihan, kanang feelings, mag-usab-usab na. Diba? May nang iampo ninyo unsay kabubuton gyud sa Ginoo. Ang akong anak, si Ama, mingon siya pa, nagpa-advise sa ko, anak, I need to pray for you. You decide, dili ako, but you have the Holy Spirit. Kung nagpasalamat ko niya that she came to me and asked advice and, prayers. Sa kita po mga ginikanan, di ta magbuot, oy. Amen? Atong iampo. Sa ayaw na, day, ayaw na dong, kanigyod kani, kay murag nindot gini. May makaginawa ka kabaloy. Di ba? Sa una ganing, pagkaminyo na ako, niingon na nga akong mama, kaluoy ni Jima na minyong bado. Kapite man akong isuga. Ingon ako mga angkol, may pugkado, no? Kanaminyo po kagatrabaho sa bangko. Nga barumbado ko. Pero mga igsoon ko sa Ginoo, wala gin masayop si Jima, di ba day? Basta mag-ampo, amen? Ayaw pagsalig sa inyong kaalam. You need God. Ang Diyos mo'y labaw sa tanan. Adto sa Ginoo, dool sa Ginoo, Lord, kung ako lang magunahuna, di yung ko ganahan na. Pero Lord, ikaw mo'y magbuot. Ikaw mo'y nakabalo sa tanan. Ikaw mo'y nakahibalo, kinsay pinakamaayo. Doon na bitoy, nating testimony, ingon siya, nga ako nang ipangasawa, akong asawa kay buutan kay na, grabe yun na. Siya gatrabaho sa bangko niya, iya asawa, kanang helper ba, isa kani akong pangasawon kay kuani, naanad ni. Wala kay eskwela god, waka humagay school, ako ning kanon kay maayo gini, pusaon man ang college graduate unya. So pakira, oy pagkaminyo di naman mulungag. Pagkasayop gini niya, perti mang isuga. Siya pa'y katrabaho, siya pa'y maglungag. Di takabotoy. Diba, nakita ninyo? Mga ginikanan, ang Diyos ray nakabalo. Ang ato naging buhaton is to pray. But young people, when your parents advise you, listen. Consider. Ginoo, Lord, unsa man nagingon sa kong papa Ginoo, unsa man nagingon sa kong mama, basi gigamit sila Lord kay dili ni imong kabubuton. Paminaw. Pero mga ginikanan, kita ha, advice rabi ng ato. Sige anak, ayaw na to kontraho ng atong anak kung kinsay yampel, basta Kristohanon lang. Di takabuot niya na. Ang importante lang, kung doon ay mga butang sa imong kinabuhi, na imong gipangita, Christian, read the Bible and sweep the house and God will bless you. Kung ang Diyos mo, balik siya. Mupuyo siya. Ang Diyos, inigumani mong dawat sa Ginoo. Ang Diyos di siya muhawa. The Holy Spirit stayed in your heart. Once you are saved forever. At ang son ko sa Ginoo, pero kung di ka mo sunod sa Diyos,
dili malipay ang Ginoo, di siya mo trabaho sa imong kinabuhi, mag-grave siya, ang blessing dili ni libre. You need to work for it. Busa maigsoon ko sa Ginoo, wa ko masayod unsa ang imong kinabuhi karon ni ka pastor. I want God to bless me. I want God mo bless sa akong negosyo, sa akong trabaho. Pangitaa lang ang Dios sa imong kinabuhi. Sunda lang Ginoo Lord. Unsa may kulang nako. Lord, ang akong problema ikaw magsulbad niini. Unaha lang ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Be faithful sa inyong pagsimba. Like Abraham. Si Abraham gi-bless sa Ginoo not only in, si Abraham gi-bless siya, dili lang spiritually but materially. Si Job, gidoble o kung sa'y naan niya. Now, ang Diyos maayos siya. Ang importante lang sa atong kinabuhi, na musunod ta sa Ginoo. Let's obey God. Kung sa imong gitinguha, kung sa imong gipangita, ang tubag niya na is Jesus Christ. God is the answer of everything. Ang Biblia, may tubag niya na. The Word of God. And kung sa imong nabasa sa Biblia, imong aplikar sa imong kinabuhi, like cleaning the house. Dili ka mabot, kung sa gisulti sa Biblia, dili ka mo padayon lang, magtuong ka sa Biblia para sa uban. No. You read the Bible, it is our instruction sa atong kinabuhi, o kung sa itong ibasa, aton ning sundon. God will bless us. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong pulong. Dalaygon ka Lord, i-bless ka to. In Jesus' name I pray.